Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Muslim Filipinos nagtipon-tipon sa paggunita ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho umabot sa 2 milyon noong buwan ng Abril. 1.17 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nakitang palutang-lutang sa dagat. Itinurn over ng mga mangingisda sa Pangasinan. At Carlos Yulo wagi ng bronze sa 2025 Asian Artistic Gymnastics. Indiana Pacers lusot laban sa OKC Thunder sa Game 1 ng NBA Finals. Nasa 2 milyong Pilipino ang unemployed o mga walang trabaho noong Abril. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Higit 2 milyong Pilipino edad 15 pataas ang walang trabaho. Base yan sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, 2.06 milyon ang mga Pilipinong kabilang sa labor force na walang trabaho nitong April 2025. Katumbas ito ng 4.1% ng labor force ng bansa. Mas mababa ito kumpara sa 2.16 million unemployed Filipinos na naitala noong January 2025 o katumbas ng 4.3% ng labor force. Nasa 2.04 million naman ang unemployed noong Abril na nakarang taon, nakatumbas ng 4% sa labor force. Higit 7 milyong Pilipino naman ang underemployed o mga empleyadong part-time lang ang trabaho o hindi angkop ang kanilang edukasyon o kasanayan sa kanilang trabaho ngayon. Sa Central Visayas, naitala ang pinakamataas na unemployment rate, habang sa Cordillera Administrative Region naman ang pinakamababa. Kabilang sa service sector ang halos kalahati ng kabuuang labor force ng bansa. Sumunod ang agriculture sector at industry sector. Manufacturing industry ang nagtala ng pinakamalaking pagbaba ng bilang ng mga empleyado mula April 2024 hanggang April 2025. Paliwanag dyan ni National Statistician Yusek Claire Dennis Mapa, posibleng bunso dito ng pagbaba ng exports dahil nabawasan ng foreign markets ng bansa. Yung ating manufacturing sector, ang unang tinamaan dyan ay nasa subsector natin ng semiconductor devices and other electronic components. Nakita natin ito kung na-track natin yung ating exports, no? Bumaba rin doon. So ito talaga may impact sa ating external markets, no, kung saan tayo nag-export. So dito talaga yung pinakamalaking pagbaba ng ating employed persons doon sa 410,000 na galing sa manufacturing sector. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Eid Mubarak! Ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim sa buong Pilipinas ang Idil Adha o Feast of Sacrifice ngayong araw, bilang paggunitayan sa sakripisyo ni Propeta Ibrahim. Narito ang report. Bukang liwayway pa lang, marami na nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand sa mga kapatid nating Muslim para sa Idil Adha. Nasa 40,000 Muslim mula sa Metro Manila at karatig lalawigan ang dumagsa upang mag-alay ng dasal. Taimtim din ang pagdiriwang sa Marawi City, kasabay ng pagsikat ng araw ang paglatag ng mga sahada o prayer carpet upang manalangin. Nagtipon-tipon din sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa Baliwazan, Zamboanga ang mga mananampalatayang Muslim para sa congressional prayer na pinaunahan ni Sheikh Haidir Budin. Matapos ang dasal, sinundan ito ng khutbah o sermon na kadalasan ay mula sa imam. Kasunod nito ang tradisyonal na paghahandog ng hayop tulad ng baka, kambing o tupa na hinahati upang ipamahagi sa mga nangangailangan, kamag-anak at sa komunidad. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkakaisa. Ang Idil Adha ay paalala ng kahalagahan ng sakripisyo, pananampalataya at pagtulong sa kapwa. Naway magsilbian niyang inspirasyon ito sa atin bilang isang bayan. Nagpaabot din ng pagbati si Vice President Sara Duterte. Sa okasyong ito, naway magsilbing paalala sa ating lahat ang kahulugan ng sakripisyo, pananampalataya at kabutihang loob. Mga bagay na mahalaga
hindi lang sa ating pananampalataya, kung hindi maging sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang sambayanan. Ang diwa ng Eid al-Adha ay nagsisilbing paalala ng lakas ng loob, pagbibigayan at malasakit sa kapwa. Ang Eid al-Adha ay kilala rin bilang Feast of Sacrifice, isa sa dalawang pinakamahalagang kapistahan sa Islam, kasunod ng Eid al-Fitr. Nagpapatuloy ang selebrasyon sa loob ng 3 araw na puno ng dasal, pagbibigayan at pagkakawanggawa. Dito ginugunita ang katapatan ng propeta Ibrahim ng Islam na handang isakripisyo maging ang kanyang anak. Nakikiisa ang All TV Channel 2 sa ating mga kapatid na Muslim sa paggunita ng Eid al-Adha, Eid Mubarak. Itinurn over sa mga otoridad ang 1.17 bilyong halaga ng hinihinalang shabu na nakita ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatan ng Pangasinan kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard Station Pangasinan, nakita ng mga mangingisda mula sa barangay Balingasay ang 2 sakong palutang-lutang sa karagatan ng Agno na agad namang tinurn over sa otoridad. 5 sako pa ang na-turn over na nakita ring palutang-lutang ng mga mangingisda mula naman sa iba pang mga barangay. Naglalaman ng 7 sako ng 173 vacuum-sealed plastic na may hinihinalang shabu. Kamakailan ay nanawagan ng Philippine National Police sa mga residente na naninirahan sa coastal areas na makipagtulungan sa otoridad kung may makikita silang palutang-lutang na droga sa karagatan. Tinitingnan din ng PNP na mabigyan ng insentibo ang mga mangingisdang nagbalik ng mga iligal na droga na nakita sa Zambales. Sa sports balita, Pinoy gymnast Carlos Yulo wagi ng bronze medal sa 2025 Asian Gymnastics sa South Korea. Habang Indiana Pacers nakauna kontra OKC Thunder sa NBA Finals. Nakuha ni Yulo ang bronze medal sa men's individual all-around na nagtala ng 83.6 habang 83.9 naman si Hasegawa Tsuyoshi at 85.1 naman si Oka Shinosuke na kasalukuyang kampiyon. May 5 pang laban sa finals apparatus si Yulo tulad ng floor at vault kung saan niya nakuha ang 2 gintong medalya sa Olympics. Ito ang unang laban ni Yulo matapos ang 10-month break mula sa Paris Olympics. Halliburton looking, Halliburton driving, pulls off, jump shot. It's good! It's good! Sa NBA, isang buzzer beater ni Tyrese Halliburton ang nagselyo sa panalo ng Indiana Pacers kontra OKC Thunder sa Game 1 ng NBA Finals sa score na 111-110. Lamang buong first, second at third quarter ang Thunder. Pero sa last 2 minutes ng laban, dito na nag-take over si Pascal Siakam sa depensa at opensa. Ilang segundo na lang ang nalalabi ay nagminti si SGA sa kanyang floater habang pumasok naman ang game-winning jumper ni Halliburton. Nanguna sa Pacers si Pascal Siakam at Obi Toppin habang 4 pang Pacers ang umiscore ng double digits. 38 points naman ang ginawa ni SGA at 17 points kay Jalen Williams. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!